Hello! Good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay filing ng quarterly percentage tax at quarterly income tax. Ang aking sample taxpayer ay nag-register noong April 4, 2024. Kaya ang first filing or initial filing ng quarterly percentage tax niya ay magsisimula sa July 1, 2024 at ang deadline ay sa July 25, 2024. Ang quarterly income tax naman, ang deadline ay sa August 15, 2024. Ang line of business ng aking taxpayer ay online shop. So, binigyan ko na siya ng format ng books of accounts. Binigay ko sa kanya yung format ng aking cash receipts journal kasi yun yung nakaregister niya sa Bureau of Internal Revenue noong April na nagpa-register siya sa RDO, Revenue District Office sa Batangas. So, kung kayo ay katulad niya na nag-register ng cash receipts journal, so ang format natin ay one column for date of invoice, for customer, sales invoice number, the amount of sales, yun po yung merchandise total. Kung meron pong shop discount, i-minus na ang cash shop discount. Basta, ang nagbigay ng discount ay yung seller. Then, doon sa order naman, sa Shopee, makikita naman na yung breakdown ng commission and transaction fees and service fees. So, pwede na ring kunin pero hindi siya isasama sa resibo. Ito sa books lang natin. So, sales minus Shopee fees, yan yung cash in bank. Yan yung papasok sa ating wallet at doon din ay itatransfer natin sa bank. So, at the end of the month, ang ating summary ay gagawa natin ng journal entry. So, debit cash in bank for the amount na received net of commission and transaction fees. Or service fees kung mayroong service fees. Then debit, commission, and transaction fees for the amount ng total for the month. Then credit sales. Yung total sales, yung total ng lahat ng resibo for the month. Gross sales po ang pinagbabasihan natin kapag nag-file tayo ng quarterly percentage tax at quarterly income tax. So, ito yon. Ito yung kinukuha natin na figure. Itong cash in bank, commission and transaction fees and sales ay pinupost yan sa ledger. Yun. So, hindi ko na i-detalye yung yung ledger. Sample lang. Ito. For the month of April, summary of sales from cash receipts journal is 2,913. So, isang page yan sa inyong general ledger. Okay? So, dito na ako sa computation of gross sales. For the month of April, ang aking taxpayer ay may total gross sales na 18,469. For the month of May, may total sales siya na 10,836 and for the month of June, 9,288. For the second quarter, ang kanyang total gross sales ay 38,593. So, pag in-estimate natin from April to December 2024, kung ganyan lang din halos ang benta niya for the succeeding months,
So, hindi pa siya lalagpas ng 250,000 na allowable deduction para sa isang self-employed individual. So, in-advise ko sa kanya na mas maganda mag-file kami ng 2551Q quarterly percentage tax at i-choose ang 8% income tax rate in lieu of percentage tax and income tax. Ganun din sa quarterly income tax using BIR Form 1701Q, pipiliin din yung 8% income tax rate para wala siyang babayarang taxes sa Bureau of Internal Revenue.